Magandang araw sa inyong lahat. Minarapat kong magtagalog sa video na ito dahil ang ating lulutuin ay pinakbet. Narito ang mga sangkap na kakailanganin. Ang pakbet o pinakbet ay isang ulam na napakapang Filipino at kapag naririnig ko pa lang ito, naisip ko yung kantang Bahay Kubo dahil sa dami ng gulay na isinasahog dito. Marami pa tayong pwedeng ilagay sa pakbet pero ang mga nariritong sangkap ay yung typical na pangpakbet katulad ng ampalaya, kalabasa, okra, sitaw, talong. Ang kinalakihan kong luto ng pakbet sa aming bahay ay sinasahugan ng baboy at hipon. Although madalang namang magluto ng gulay sa amin pero kapag nagpakbet, yun nga, hipon at baboy ang sahog nito. Yung hipon, ibinubukod yung ulo at dinidikdik sa almires para ma-extract or makuha yung katas ng hipon para mas malasa ang ating pakbet. Oo nga pala, dahil tayo ay wala sa Pilipinas, ang isasahog natin sa pakbet natin ay beef bacon at bagoong. Mabuting at kahit paano ay may nabibiling bagoong dito sa Jeddah. At para mahalin tulad na din sa baboy, buti na lang at meron ding beef bacon na pwedeng mas magpalasa ng ating pinakbet. Ayan, hiwain na natin lahat itong mga gulay na to at nang tayo ay makapagluto na. Yun nga lang, kapag magpapakbet, kailangan masipag at matyaga kang maghiwa ng mga gulay. Naalala ko noon sa Bulacan, ang mga gulay na pangpakbet ay itinitinda na ng hiwa at nasa isang pakete or balot at bibilin mo na lang at pwede ka na magpakbet. Hinihiwa na natin ang ating sibuyas na gagamitin sa paggisa. Medyo pino ang pagkakahiwa ng ating sibuyas. Oo nga pala, hindi ako ang naghihiwa sa video na ito. Ito ay ang aking kasamang si George na napakasipag at napakagaling at napakabilis maghiwa ng gulay. Mabuti naman at ang gagawin ko na lang ay lutuin ng pakbet. Ang mga gulay na ginagamit, ang hiwa ng mga gulay na ginagamit sa pakbet ay hangga't maaari ay magkakapareho ng laki. Bukod sa magandang itsura ng ating pakbet, ito ay para sabay-sabay silang maluto. Naalala ko nung bata pa ako, pag nanonood ako ng mga nagluluto ng mother ko, ng mga tita ko, hinihimay nila ang sitaw isa-isa, pero napapagpantay-pantay nila yung sukat nito. Ito, ang kalabasa, isa to sa paborito ko sa pakbet or isa sa mga paborito kong gulay. Ewan ko nga ba kapag nagluluto ako at nagpre-prepara ng pagluluto, ang dami-daming mga bagay na naaalala ko. I'm sure alat sa inyo nakaka-relate din dito na napapabalik tayo sa ating mga kabataan or sa mga panahon na napapanood natin o ginagawa natin itong mga bagay na to. Kaya nga siguro may mga pagkain tinatawag na comfort food. Yung talo nga pala, huling-huli namin itong hinihiwa pag malapit na siyang ilagay para hindi mangitim. Tinatanggal na lang muna yung tangkay. Ayan, panggisa na yung hinihiwa ni Tito George. Kung napansin nyo, halos lahat ng video ko ng pagluluto ay involved or may panggigisa o paggigisa. Dahil yun nga, ang karamihan sa Asian food talaga ginigisa. Ang okra naman, tinatanggal lang yung ulo. Ayan. Ang cute nga ng mga okra or lady fingers dito. Maliliit lang siya. Ayan, handa na lahat. Pwede na tayong magluto. Lagyan na natin ng mantika ang ating kaldero para maprito ang ating bacon. Pagmamantikain natin to. Yan ang lasa niyan, yung mantika. Mantika ng bacon ay magpapalasa sa ating pakbet.
Hindi natin ito masyadong palulutungin. Isang tabi natin siya at magigisa na tayo. Siyempre, mauuna ang bawang. Pagba-brownin lang natin siya ng konti, hindi naman siya brown na brown, light brown lang. At isusunod na natin siyempre ang ating sibuyas. Ayan. Ang sibuyas naman, lagi kailangan yan yung parang nagtatranslucent na yung kanyang color or yung malata na siya. Ayan. Halu-haluin lang natin ng konti at syempre, ang susunod na natin ay ang kamatis. Ayan. Sa kamatis naman, lulutuin natin itong mabuti. Isa to sa sekreto para hindi madaling masira ang pagkain nilagyan ng kamatis. So, lulutuin natin siyang maigi. Yung halos humihiwalay na yung balat niya, balat ng kamatis. Pagkatapos, nilalagyan ko ng konting pag naglalagay ako ng kamatis, nilalagyan ko ng konting asukal. Ayan, halu-haluin na natin. Pwede nang isama ulit yung bacon. Dahil nga, pwedeng lagyan ng konting asin. Base sa gagamitin yung bagoong kung, ayan, tulad ng sabi ko, nilalagyan ko ng konting asukal kapag nagigisa ako ng may kamatis. Ayan, lalagay na natin yung ating bagoong. Gisado na rin actually itong bagoong na ginamit ko sa ating pakbet. Ayan, haluin natin siyang mabuti. At pwede na tayong magsimulang maglagay ng sa gulay. Ang ating uunahang ilagay syempre ay yung pinakamatigas at kailangang medyo palambutin. Kaya ang nauuna ay ang kalabasa. Yun na ang ating pwede na rin lagyan pala ng paminta bago natin ilagay ang ating kalabasa. Ilagay na natin yung kalabasa. Halu-haluin lang natin ito ng konti at lulutuin natin ito ng may takip para lumambot na siya ng konti. Mauna bago natin ilagay yung ibang gulay, yung natitirang mga gulay, sabay-sabay na halos natin ito ilalagay. Para makatulong sa pagpapalambot ng ating kalabasa at ng mga iba pang gulay, kailangan natin lagyan ng tubig. Mga 3 sandok ang inilagay ko. Siya yung parang mag-i-steam sa mga gulay. Ito na rin yung magsisilbing parang sauce ng ating pakbet para hindi naman siya tuyong-tuyo. Takpan na natin at lutuin ng mga 2 hanggang 3 minuto. Habang niluluto natin yung kalabasa, pwede na natin hawain yung talong at dahil malapit na siyang ilagay. Ayan, hindi naman kailangang lutong-luto ang ating kalabasa. Yung tama lang dahil masyado itong lalambot pag inilagay na natin yung iba pa nating mga gulay. Wala namang pagkakasunod sa paglalagay ng mga gulay. Ako inuna ko yung okra at isusunod ko na magkasabay ang ampalaya at sitaw. At ang huling-huling ilalagay natin ay ang talong. Tatakpan na natin at lulutuin ng mga 5 minuto. Ayan, pagkatapos ng 5 minuto, pwede na nating haluin. Ayan, para makita natin at ang iba't ibang klase ng gulay. Ito yung mga sahog na nasa ilalim. Ayan, luto ng ating pinakbet. Ito ay masarap ulamin na may kasamang prito. Pwedeng pritong isda, pritong manok, basta kahit na anong prito. Masarap iterno sa pakbet. Kain na tayo. Salamat!